in the verse 17, mga kapatid. This is a continuation of what we read in our Bible reading, mga kapatid. Hallelujah. So, I will start read on the 17, mga kapatid. Hallelujah. Amen. So, maybe we heard this before, mga kapatid, about rich young ruler man. So, this is about this rich young ruler man, mga kapatid. Hallelujah. Amen. So, in Mark chapter 10, verse 17, mga kapatid, sabi rito, and when he was gone forth into the way, there came one running and kneeled to him and asked him, Amen. This man is asking a very important question to Jesus, mga kapatid. Good Master, what shall I do that I may inherit eternal life? Amen. So, and Jesus said unto him, why callest thou me good? There is none good but one, that is God. 19. Thou knowest the commandments, do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, defraud not, honor thy father and mother. 20. And he answered and said unto him, Master, or teacher, hallelujah, all this have I observed from my youth. 21. Then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, one thing thou lackest. Go thy way, sell whatever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, take up thy cross, and follow me. 22. And he was sad at that saying, and went away grieved, for he had great possession. Praise God. Let us praise sa ating Panginoon. Dakila at mapagpalang Diyos, Panginoon, as we read your word, Panginoon, as you already bless your word once again, we ask, Lord, for your blessing, Panginoon, hallelujah, sa iyong salita, Panginoon. Gamitin mo lamang, O God, ang iyong mga salita upang minsan pa mangusap sa amin, Lord. Teach us, Lord. Instruct us, Lord. Hallelujah. Magtuwid ka. Hallelujah. Mangusap ka, Panginoon, sa amin, Lord. At gamitin mo lamang iyong lingkod bilang iyong bibig, Panginoon. Hallelujah. Upang ihayag ang iyong salita, O God, na nais mong ipahag sa amin sa araw nito. We thank you and we praise you, Lord, at inangin po lahat namin ang tagumpay sa iyong banal at matamis na pangalan. In the name of Jesus, Lord, we pray. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. And we can sit na, mga kapatid, makapong na po tayo. So, I'll just give it, mga kapatid, the title of this message, mga kapatid, from verse 22, mga kapatid. Hallelujah. One thing thou lackest. Hallelujah. Amen. Praise God. So, as we remember sa ating Sunday school, mga kapatid, it's related sa Sunday school natin, mga kapatid. Brother Billy talk about commitment, about if you cannot hate your father, mother, sister, you will not be worthy to become myself. You cannot be worthy to follow me, to become my disciple, mga kapatid. Hallelujah. So this time, mga kapatid, hallelujah. In Bible, mga kapatid, hallelujah, we don't name, walang pangalan binigay, mga kapatid, about this man, mga kapatid. Sabi lang rito, mga kapatid, hallelujah. Amen. There came one. Amen. Hallelujah. So, but if we read the Bible, mga kapatid, this man was been mentioned 3 times. Hallelujah. In the book of Matthew, Mark, and Luke, mga kapatid. Hallelujah. Amen. So, let's see who is this man? What is his background, mga kapatid? Hallelujah. Ang sabi, mga kapatid, sa Matthew, chapter 19, mga kapatid, hallelujah.
Matthew described this man, mga kapatid, hallelujah. What do we do know about rich young ruler? So, the rich young ruler, mga kapatid, is a combination of Matthew, Mark, and Luke, mga kapatid. Kinuha nila doon yung, kasi walang isang sentence na sinabi na rich young ruler, mga kapatid. Hallelujah. Pinagsama-sama nila, mga kapatid. In Matthew chapter 19:22, sabi ni doon, mga kapatid, and he was a term used for someone from their young man, mga kapatid, hallelujah. Sabi ni Matthew, it's a young man, mga kapatid. Pagdating sa Luke, mga kapatid, hallelujah, iba naman ang sinabi, mga kapatid. Ang sabi roon, it's a certain ruler, mga kapatid, hallelujah. So kaya, nabuo yung rich young ruler, mga kapatid, hallelujah. Amen. So makikita natin, mga kapatid, na ang background ng binatang ito, mga kapatid, hallelujah, wala siyang, hindi binanggit yung pangalan ng mga kapatid. Basta sinabi, a man, mga kapatid. He's a young man. And three books, mga kapatid, Matthew, Mark, Luke, they describe him as rich, mga kapatid. Yung sa isang book, mga kapatid, sinabi, he was very rich. Sa isang book na, mga kapatid, sinabi, he have a great possession, mga kapatid. So kapag nakita natin, mga kapatid, na yung isang pangyayari o isang tao ay binanggit sa iba't ibang book, mga kapatid, ibig sabihin, it gives much important, mga kapatid. Hallelujah. Inuulit, mga kapatid, yung ibig sabihin, there's a great importance na ibinigay yung tatlong writer, mga kapatid. Kaya, mababasa natin, mga kapatid. Hallelujah. Amen. So, makikita natin, mga kapatid, na sinasabi ng Bible na this rich young ruler, mga kapatid, pag sinabi mong he is a great possession, mga kapatid, hallelujah, hindi lamang, mga kapatid, pag sinabing great possession, hindi lang yung financial, mga kapatid, ang binabanggit rito, mga kapatid. Hallelujah. Amen. And he came to Jesus, mga kapatid. So, makikita natin, mga kapatid, na mayaman na itong binatang ito, mga kapatid. Hallelujah. Sabi nga, mga kapatid, kasi sinabing ruler, kapag sinabing ruler in that time, mga kapatid, sabi ron sa isang articles, mga kapatid, he may have a position, mga kapatid, as a ruler, mga kapatid, maybe in the synagogue, mga kapatid, or he is a part of Sanhedrin, mga kapatid, the court that deal with the issue in Jewish, mga kapatid, sa Jewish people, mga kapatid. So, hindi lamang siya, mga kapatid, rich, but he had an administrative authority, mga kapatid. May katungkulan sa gobyerno, mga kapatid. So, hindi lang siya rich, mga kapatid, but he had an authority, mga kapatid. Amen. Praise God. And I want to read, mga kapatid, sa book of Luke, mga kapatid. Hallelujah. Kasi talagang dinescribe roon, mga kapatid, din. Luke chapter 18, mga kapatid, verse 18, sabi roon. Kasi doon sa Mark, sinabi lang, a man running, mga kapatid. Ayun, sa 18, mga kapatid, sabi, and a certain ruler. So dito sinabi, a certain ruler asked him, saying, good master, what shall I do to inherit eternal life?
In Matthew, mga kapatid, sa Matthew, buksan natin sa Matthew, mga kapatid. Ito pala yun sa Matthew 19:16. And behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? Okay, balik tayo sa Mark, mga kapatid. Hallelujah. I want let's portrait, mga kapatid, yung situation, mga kapatid. And sabi sa 17 na Mark chapter 10, and when Jesus, was gone forth into the way, kasi paalis na si Jesus, yung kanyang mga disciple, papunta na sa ibang lugar, mga kapatid eh. There came one running, and kneeled to him, asked him, Good master, what shall I do that I may inherit eternal life? So imagine, mga kapatid, this man is very wealthy, mga kapatid. He is a government official, mga kapatid. And he is running, mga kapatid. And sabi ron, mga kapatid, and he kneeled to him. So, kapag ikaw ay official, mga kapatid, ng government, ikaw ay isang napakayaman na tao, mga kapatid. Siyempre, yung pananamit mo, mga kapatid, yung presentable, mga kapatid. I don't know what they use in that time, mga kapatid. Maybe he used a robe or something, mga kapatid, to recognize that he is a government official, mga kapatid. But he found kneel in front of Jesus, mga kapatid. So makikita natin na naroon yung reverence niya, mga kapatid, yung paggalang niya, mga kapatid, kay Jesus Christ. He didn't hesitate to kneel, mga kapatid. Even he is a government official, he is a wealthy people, mga kapatid. He didn't mind. He didn't mind, mga kapatid, yung kanyang posisyon, yung kanyang pananamit, and he kneeled before Jesus and asked him a very important question, mga kapatid. Makikita natin, mga kapatid, in the book of Matthew, Mark, Luke, John, mga kapatid, every time na yung mga government official, mga Roman, mga Sadducees, mga Pharisees, when they ask Jesus a question, it's just a trick, mga kapatid. They want to trap Jesus, how he will respond, mga kapatid. When he asked them, why do you need to pay tax, mga kapatid? Or else yung sa woman na nahuli nila ng adultery, mga kapatid. Amen. They asked him a tricky question just to trap him, mga kapatid, to find a fault sa kanyang sasabihin, mga kapatid. But this man is different, mga kapatid. He asked a very important question, mga kapatid. Amen. What shall I do? Good master, what shall I do? Good teacher, what shall I do to have eternal life? This is a right question to the right person, mga kapatid. Because Jesus is the only one that can give eternal life, mga kapatid. Hallelujah. When God called us, mga kapatid, in John chapter 3, verse 16, mga kapatid, kasama sa pagtawag ng Panginoon sa atin, yung ating, once we believe, mga kapatid, sa ating Panginoon, hallelujah, kasama yung pangako to have everlasting life, mga kapatid. That's why we still come every Sunday. We still serving God, mga kapatid, despite ng mga problema, mga pagsubok natin. We are here more than 10 years, 20 years, or more than, mga kapatid. We still following Jesus Christ. We still serving Jesus Christ because He had a promise to us to have an eternal life. And this is what this rich young ruler, mga kapatid, ang ninanais niya. He desired for eternal life, mga kapatid. Tingnan natin ang sitwasyon niya, mga kapatid. He is a very wealthy man, mga kapatid. He had a power, authority, mga kapatid. But still, mga kapatid, sa kanyang sarili, mga kapatid, when he came to Jesus Christ, mga kapatid, in his self, he felt there is lacking. There is emptiness, mga kapatid. There is
missing pieces, mga kapatid, like a puzzle, mga kapatid. Ramdam niya, mga kapatid, merong missing pieces na hindi kayang kumpletuhin ng kanyang fame, ng kanyang wealth, mga kapatid, ng kanyang position, mga kapatid. That's why he came to Jesus, mga kapatid, and asked an important question, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi niya, good teacher, what shall I do to inherit eternal life? Eternal life, mga kapatid. Amen. Kapag lumabas ka dyan, pumunta ka sa mall o kung saan man, mga kapatid, magtanong ka, do you want to have eternal life? Siyempre, sabihin ng marami, yes. Do you want to go to heaven? Yes. Or you consider yourself good? Yes. That's tanong, why? Because hindi naman ako nanloko ng tao, mabait naman ako, I'm a law-abiding citizen person. So, most of the people, 80%, 90%, when you ask them, are you, saka lang ba pupunta ka sa langit? Everyone say yes. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. So, everyone, mga kapatid, is desiring eternal life, mga kapatid. Even not Christian, even non-believer, mga kapatid. Hallelujah. When you ask them, they believe they go to heaven, mga kapatid. They think that their good works is enough. Will count as a pass to go to heaven, mga kapatid. But that is not the Bible teaches us, mga kapatid. Hallelujah. Amen. So sabi rito, mga kapatid, when this man, hallelujah, asked Jesus, what shall I do to inherit eternal life, mga kapatid? Pero Jesus didn't answer him directly, mga kapatid. Amen. Sabi ni Jesus in 18, and Jesus said unto him, why callest thou me good? Bakit mo tinatawag na mabuti? There is none good but one, that God, mga kapatid. Amen. If we see, mga kapatid, yung conversation nila, mga kapatid, after that saying Jesus, why does calling me good? There is none good but one God. Sabi sa 19, thou knowest the commandment, do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, deprive not, honor thy father and mother. And he answered and said unto him, Master, all this have I observed from my youth. So, makikita natin, mga kapatid, na this man, mga kapatid, this rich young ruler, mga kapatid, meron siyang religion, mga kapatid. Kasi sabi niya, from youth, in-observe ko na yan. So maybe his family is, kasi ano nga sila, he was a member of the one of the leader in Sanhedrin, mga kapatid. So, malamang, mga kapatid, na nung bata pa lamang siya, tinuturuan na siya na, alam niya, sabi niya, alam niya yung 10 Commandments, mga kapatid. Sabi niya, I observe it from my youth. Hallelujah. So, makikita natin rito, mga kapatid, na this young ruler, mga kapatid, ang unang banggit niya kay Jesus Christ, what shall I do to inherit eternal life? This young ruler, mga kapatid, is assuming, mga kapatid, na because he observed, he practiced, mga kapatid, the 10 Commandments, the law, mga kapatid, it will count him, mga kapatid, to be able to receive, to have eternal life, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. So he was assuming, he thinking, kaya sabi ni Jesus, why thou callest me good? There is one good but God. So, the Lord Jesus want to teach him, mga kapatid, na
the goodness of man, the standard of goodness of man cannot be reached the standard of the goodness of our Lord God, ang ating Panginoon. There is enormous gap, mga kapatid. Through our entire life, mga kapatid, yung ating goodness na we think na we are good, mga kapatid, because we practice the law, we observe the law, it's not enough, mga kapatid. Hindi yan basihan na masabi mo na good ka, mga kapatid. That's why Jesus saying, why does calling me good? There is only one good. It's God, mga kapatid. So sinasabi ni Jesus Christ na yung good deeds mo, yung mga pag-observe mo sa commandments, hallelujah, hindi yan sapat. Your deed is not enough para masabi mo na good ka. Kaya don't call me good because there's only one good. So, yung iba sabihin, tingnan nyo, dininay ni Jesus na sabi niya, there's only one good and it's God. So sabi ng iba, tingnan nyo, dininay ni Jesus. So, ibig sabihin, hindi siya Diyos kasi sabi niya, there is one good, that is God. But hindi naman sinabi ni Jesus na, I'm not good. Sinabi lang niya, there is one good and that is God, mga kapatid. In fact, sabi ni Jesus doon sa John chapter 10, mga kapatid, I am a good shepherd. So Jesus refer himself as he's a good shepherd. But he didn't say in this statement na he is not good. He just want to reflect to this young man, mga kapatid, na your deeds, your observing the law is not count to you upang mag-inherit ka ng eternal life. Amen. Kaya sabi ng Bible, mga kapatid, diba, that our works, hallelujah, we save not by our works, mga kapatid, but by grace of God, mga kapatid. So, sinasabi ni Jesus dito na your deed cannot save you, cannot able you to make an eternal life, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, tingnan natin, mga kapatid. There's three scenario, mga kapatid. Hallelujah. As I mentioned before, this man is already wealthy, mga kapatid. But in his self, mga kapatid, he feel that meron pang kulang. Hallelujah. Something is na kailangan niya pang gawin, mga kapatid, para ma-inherit niya yung eternal life, mga kapatid. He believes, mga kapatid, and it's wrong, mga kapatid. He have a wrong concept, mga kapatid, about receiving eternal life, na yung good deeds niya, yung mga gawa niya ay magbibigay sa kanya ng karapatan o na upang siya magkameron ng eternal life, mga kapatid. Mali yung kanyang natutunan, nalaman, na rinig na paniniwala na your good deeds can give him eternal life, mga kapatid. Amen. That's why Jesus, before he answered the question, he want to reflect, mga kapatid, he want this man to reflect that, no, your belief is wrong. Hindi tama yan. Hallelujah. And then sabi ni Jesus in verse 19, thou knowest the commandment. So iniisa-isa ni Jesus, mga kapatid. But he start with the commandment number 6, mga kapatid. Kasi yung 1 to 4, mga kapatid, it's between you and God, mga kapatid. Yung relationship mo sa Panginoon at ikaw. But from number 6, 10 commandments, number 6, mga kapatid, to 10, mga kapatid, that's what Brother Billy said before, mga kapatid, na this is your relationship between man, between you and your neighbor, your brother. Hallelujah. But makikita natin, mga kapatid, that Jesus start with, thou shall not murder, mga kapatid. Hindi siya nagsimula dun sa, thou shall not have no other God. Hallelujah. Hindi siya nagsimula dun sa first commandment, mga kapatid.
But sinimulan niya mga kapatid doon sa, thou shall not commit murder. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Kung mapapansin natin mga kapatid, there's a same situation. Remember Nicodemus mga kapatid. He also one of the Jewish leader mga kapatid. But he came mga kapatid at night mga kapatid to inquire Jesus mga kapatid. How to inherit the kingdom of God mga kapatid. So makikita natin na they both came to Jesus asking for spiritual things mga kapatid. About the kingdom of God, about eternal life, about salvation mga kapatid. Amen. So Nicodemus came at night mga kapatid, but this man mga kapatid, he came in broad light mga kapatid. Maraming tao ron mga kapatid. Paalis na si Jesus mga kapatid. And everyone heard mga kapatid, saw what he did mga kapatid. He kneeled before Jesus Christ mga kapatid. If we look mga kapatid, makikita natin na parang may humility, mapamabang taong ito kasi hinil mga kapatid. But if we follow mga kapatid yung conversation mga kapatid, this man is looking for justification mga kapatid. He want to confirm to Jesus na if he's following and observing the law is enough for him to have eternal life. He wants a confirmation mga kapatid. Marahil he already asked the elders mga kapatid, yung mga rulers, ibang rulers mga kapatid. And maybe they gave the same answer and he is not satisfied to his answer. So he came, because Jesus is the famous mga kapatid. Jesus is very famous to his teaching. Maybe he heard some of his Jesus teaching mga kapatid. And he want to have a confirmation mga kapatid. To justify yung kanyang kung makikita natin is very humility mga kapatid, hinil. But deep inside mga kapatid, hallelujah. Parang, Jesus, I do this, I've served the Ten Commandments. Oh. Yun, self-righteousness mga kapatid. Naroon yung self-righteousness na. Pero, in the essence mga kapatid, sa una makikita natin na humble siya kasi leader siya, pero lumuhod siya, he asked Jesus mga kapatid. Amen. Because he has a wrong conception mga kapatid. Hallelujah. About receiving eternal life mga kapatid. So Jesus mga kapatid, when Jesus heard na sabi niya, I did all that, teacher. Ginawa ko na yung lahat ng yan. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. After pointing out the young man inadequate understanding of goodness, Jesus proceeded to inquire more of this man and his culture, measure of righteousness. Sabi niya, I kept mga kapatid. So, iningatan niya mga kapatid, ginawa niya, in-observe niya mga kapatid yung commandments. Sabi ni Jesus, you know the commandments. Sabi niya. And he answered immediately, I did all that, Jesus. Nagawa ko na yan, na-observe ko na yan. So he's waiting for Jesus to commend him. Oh, it's good for you. You did it. So you're past, or you can inherit the eternal life. He's waiting for the answer of Jesus, confirmation, mga kapatid. But Jesus said, mga kapatid, hallelujah. Amen. Sabi ng Panginoon, thou lackest one thing. Sell everything, give to the poor, and he shall treasure in heaven. After Jesus said inassure siya ni Jesus na kung gagawin mo ito, ibenta mo lahat ng ari-arian mo, ng possession mo, and give it to the poor. And then, you will have treasure in heaven. Jesus assured him na, yung gagawin mo ito, yung earthly possession mo, pagpapalit mo sa
treasure in heaven. Amen. So, meron kang treasure in heaven kung yung ari-arian mo, ibenta mo, ibigay mo sa mahirap. Amen. There is assurance, mga kapatid. Sabi ni Jesus, inassure siya, mga kapatid. But when this rich young ruler heard this, what Jesus saying, mga kapatid, sabi, he was very sorrowful, mga kapatid. Nalungkot siya, mga kapatid. Praise God. Basahin natin, mga kapatid, hallelujah. Then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, one thing thou lackest. Go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, take up thy cross, and follow me. So before Jesus throw the dagger, mga kapatid, it's like a dagger mga kapatid. Kasi mabigat yun, mga kapatid. Kasi this person, mga kapatid, sabi have a great possession. Sabi rito, then Jesus, beholding him, in other version, mga kapatid, then Jesus, sabi ron, then Jesus looked at him, loved him, and said unto him. So, hindi mo na agad sinabi ni Jesus kasi I think Jesus also already know, mga kapatid. Alam na ni Jesus, mga kapatid, yung kalagayan ng binatang ito, mga kapatid. What is holding him up, mga kapatid? What is preventing him from following Jesus, mga kapatid? So sabi rito, mga kapatid, and Jesus look at him. Tinignan siya ni Jesus and love him. So I don't know how Jesus show his love, mga kapatid. Maybe he hold him, mga kapatid, or something, mga kapatid. But sabi ron, mga kapatid, Jesus look at him and love him, mga kapatid. Amen. So, then Jesus said, meron pang isang kulang na hindi mo nagagawa. Amen. Minsan, ang salita ng Panginoon, mga kapatid, is, sabi ng Bible, di ba, mga kapatid, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Amen. So, Jesus know anong kulang sa taong ito, mga kapatid. Hallelujah. And we heard, mga kapatid, sa ating Sunday school, mga kapatid, na as a parents, mga kapatid, minsan ayaw nating sabihin yung katotohanan sa ating mga anak. Ayaw nating i-correct yung mali niya, mga kapatid, kasi alam natin, masaktan sila. Amen. Alam natin na it will affect them, mga kapatid. But we need to correct them, mga kapatid. We need to tell them, kapag yung anak natin ay mali ang ginagawa, we need to correct them, mga kapatid. If you truly love your children, you must correct them. Ganyan din na ating Panginoon, mga kapatid. May mga salita tayo, mga kapatid, na napapakinggan rito, mga kapatid, na nasaktan tayo, mga kapatid. Because that's the truth, mga kapatid. Yung counting kasalanan natin, yung white lie, mga kapatid, sabihin natin, Lord, ano lang naman to, maliit lang naman to eh. But sa Panginoon, big and small ay kasalanan, mga kapatid. If sinabi ng Panginoon na mali yan, ginawa mo, sabihin ng Panginoon yan. Hindi bibilo ng Panginoon yan kasi ang totoong nagmamahal, sinasabi yung katotohanan, mga kapatid. Amen. And Jesus, kaya sabi dito, mga kapatid, and Jesus look at him and love him, mga kapatid. Pinakita ng Panginoon yung kanyang pagmamahal. He look at him, mga kapatid. Sabi niya, kasi alam ni Jesus na magiging masakit ang impact dito mga kapatid Amen. One thing thou lackest, go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come take up thy cross and follow me. So, ang pagsunod sa ating Panginoon, mga kapatid, it requires commitment. Amen. You cannot follow Jesus, mga kapatid,
while you're serving other God, mga kapatid. Amen. And he was sad in that saying and went away grieved, for he had great possession. Minsan, mahirap i-let go yung mga bagay na mahalaga sa atin, mga kapatid. Amen. Yung ating family, mga kapatid. Ano pa? Yung ating trabaho. O yung ating mga possession, mga kapatid. Amen. But, as we heard, mga kapatid, sa ating Sunday school, mga kapatid, sabi nga ron, mga kapatid, di ba na, if you cannot hate your father, your mother, sister, you are not worthy to become my disciple. Amen. Mabigat, mga kapatid, di ba? Na, kailangan ko pala munang i-hate yung aking father, mother, before I can follow Jesus. It's the same with this ruler, mga kapatid. Ang bigat ng hinihingi ng Panginoon. Sell whatever you have. Marahil, we don't know. It's just me, mga kapatid. Siguro, kung ako, mga kapatid, Lord, talaga bang lahat, pwede bang 50% na lang? Pwede bang tumawad, Lord? Kasi I have a great possession. I have a position in the government. Pwede bang 50% na lang, Lord, and then I will follow you. But the Lord said, whatever thou hast, sell it and give it to the poor. Amen. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. The young man has kept all the commandment, but still, hallelujah, sends a lack. Incompleteness, hallelujah. Or else he would not have to come to Jesus in the first place. Hallelujah. So, makikita natin na may pangailangan, mga kapatid, yung binatang ito, mga kapatid. He want to feel that emptiness, mga kapatid. He want to know anong kulang, mga kapatid, para kaya makikita natin, mga kapatid, na even you have all the things, good things in life, you have money, you have a car, you have a good house, you have a good career, mga kapatid. It will not give you satisfaction, talagang totoong satisfaction, mga kapatid. Kasi as a human, mga kapatid, we want to get more, mga kapatid. Amen. When we have a cellphone, mga kapatid, ay, luma na yung cellphone ko. Mayroon na ngayong iPhone 20. Ay, wala. 16 lang pala, no? Sobrang advanced, mga kapatid. Wala pa yung 17. Gusto mo na 20, mga kapatid. So, that's our nature as a human, mga kapatid. The point is, we want to get more, mga kapatid. We don't satisfy, mga kapatid. Ay, luma na yung cellphone ko. Palitan ko na, pero okay pa naman, gumagana pa naman. Ay, kasi yung yung bagong ganda ng camera eh. O, yung ngayon, AI na, yung So, kahit wala kang pera, installment. Installment muna. The point is, we want more, mga kapatid. We don't satisfy what we have, mga kapatid. Amen. Like this rich young ruler, mga kapatid, hallelujah. Naramdaman niya sarili niya, merong kulang eh. Hindi, yung kanyang wealth, yung kanyang pay, mga kapatid, position, hindi maibigay yung contentment na kailangan niya. That's why he came to Jesus. Lord, Jesus, what shall I do to inherit eternal life, mga kapatid? Amen. And most of the people is like that, mga kapatid. They have a wrong concept, mga kapatid, na pupunta naman ako sa langit kasi I didn't commit adultery, I didn't commit murder, mga kapatid. But Jesus, in Matthew chapter 5, mga kapatid, meron siyang sinabi roon, mga kapatid, in the Sermon in the Mount, mga kapatid, na hindi lamang nagtitake effect yung Ten Commandments by na actual na ginagawa mo, mga kapatid. Sabi ni Jesus, mga kapatid, when you hate your brother and you call him Raka,
Amen, you commit murder. Hallelujah. Sa iyong puso, sa iyong isip pa lamang mga kapatid, nagalit ka na. Minsan, hindi lamang yung galit eh. Minsan, talagang pag sobrang galit ka, yung tao na nakagawa sa'yo ng masama, bugbog na. Dago na mga kapatid. Sa isip mo mga kapatid. Kapag talagang galit na galit ka mga kapatid. So, it's not only an act mga kapatid, but it's in the intent of our heart mga kapatid. Ano pa? Sabi ni Jesus, if you look with a woman with a lust, you commit adultery. Amen. So makikita natin mga kapatid na the Lord mga kapatid, na ang commandments mga kapatid, hallelujah, hindi tayo nakakommit ng kasalanan dahil sa hindi natin actual na ginawa yung kasalanan. But in our heart, in our mind, if we commit that sin mga kapatid, we are guilty mga kapatid, hallelujah. And this man is guilty of one of the 10 commandments mga kapatid, hallelujah. First mga kapatid, he was guilty to having an idol. Hindi na kayang i-give up yung kanyang possession, yung kanyang pera, yung kanyang position sa government mga kapatid. So, thou shalt not make any idol. Amen. So, sabi, if our possession mga kapatid, hallelujah, if our money mga kapatid, if anything mga kapatid na inuna natin before God mga kapatid, that is an idol mga kapatid. If you love your family more than God, that's an idol mga kapatid. So, the Lord said, you cannot follow me, you cannot be my disciple. So, ganyan din natin, mga kapatid, yung binatang ito mga kapatid. Kaya when he heard mga kapatid na sabi ni Jesus, give up everything that you have, give it to the poor, take up your cross and follow me. Simple lang mga kapatid, invitation ni Jesus Christ sa binatang ito. Come and follow me. But because he had a great possession mga kapatid, sabi pa nga, extremely mga kapatid, extremely wealthy. Napakayaman mga kapatid, marahil the Lord Jesus did not just talk about money mga kapatid. He talking about his power mga kapatid in his government position. His authority mga kapatid, hallelujah. Marahil meron siyang mga land mga kapatid. And Jesus want this man to surrender all that thing mga kapatid. Come and follow me. Simple lang mga kapatid, pero mabigat mga kapatid if we cannot surrender mga kapatid. Hallelujah. What we can learn from this story mga kapatid, hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Amen. Na our earthly possession mga kapatid, hallelujah. Money man yan mga kapatid, ari-arian man yan mga kapatid, hallelujah. It can hinder us mga kapatid. It can prevent us mga kapatid. It can hold us mga kapatid to follow Jesus Christ completely mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin Panginoon mga kapatid. And this conversation mga kapatid is affecting mga kapatid yung hindi lamang yung rich young ruler mga kapatid, even the disciple mga kapatid, they are affected mga kapatid of this conversation. Kaya sabi mga kapatid, and he was sad in that saying and went away grieved, for he had great possession. And Jesus looked around about and said unto his disciple, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God. And the disciples were astonished at his word. But Jesus answered again and said unto them, children, how hard is for them that trust in riches to enter the kingdom of God.
It is easier for a camel to go to the eyes of the needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. And they were astonished out of measure, saying among themselves, who then can be saved? Amen. So, maraming present doon mga kapatid. Not only this man, the disciple, and maraming audience roon mga kapatid. Sabi nila, if this wealthy man, if this rich young ruler man can inherit eternal life, then who can be saved? They are offended mga kapatid. Even the disciple mga kapatid, sabi mga kapatid, hallelujah. And Jesus looking upon them saith, with men it is impossible, but not with God, for with God all things are possible. Then Peter, mga kapatid, sabi niya sa 28, then Peter began to say unto him, Lo, we have left all and have followed thee. And Jesus answered and said, Verily I say unto you, there is no man that hath left house or brethren or sister or father or mother or wife or children or lands for my sake and the gospel, but he shall receive 100-fold now in this time houses and brethren and sister and mother and children and lands with persecution, and in the world to come eternal life. But many that are first shall be last, and the last first. So even mga kapatid, the apostle, they are offended mga kapatid when they heard, sell everything you have, come, take up your cross, come and follow me. Amen. So, sa iba, maaaring negative ang dating nito mga kapatid. Grabe naman, kailangan ko palang isell yung bahay ko o yung kotse ko para lamang ma-inherit kong eternal life, para lamang makasunod ako sa Panginoon. Sa iba, yung makakadinig na iba nito, sabi nila, grabe naman pala, ayaw ko na dyan. Amen. But this statement, the Lord Jesus Christ, is a personal calling to this man, mga kapatid. This is Jesus' personal calling to this rich young ruler man, mga kapatid. Na he gave, mga kapatid, this man a hard test, mga kapatid. Isang napakahirap na pagsubok, mga kapatid. Amen. Kasi alam niya na before that, mga kapatid, alam na ng Panginoon na this man have a great possession. So, he tests him, mga kapatid. Sell what you ever have, give it to the poor, come and follow me. So, yung pera niya, mga kapatid, yung possession niya, mga kapatid, isa sa naging dahilan upang hindi siya makasunod sa Panginoon. Second, mga kapatid, sabi ng Bible, the love of money is the root of evil, mga kapatid. Hindi masama na meron tayo ng pera, mga kapatid. Meron tayong possession, mga kapatid. But if you allow the money to control you, mga kapatid, then that is sin, mga kapatid. That is evil, mga kapatid. In this man, mga kapatid, when Jesus said, sell whatever you have and give it to the poor, hindi niya magawa, mga kapatid. He became selfish. Money make him selfish, mga kapatid. Sabi niya, Lord, pinaghirapan ko to eh. I was just 20 years old. Lord, hallelujah. I just in my youth, marami pa akong kailangan gawin. Pinaghirapan ko, Lord. Hindi ko pwedeng ibigay ito sa mahirap. So he became selfish. He became greed, mga kapatid. Hallelujah. Amen. And sometimes, mga kapatid, it became offended to us too, mga kapatid. Hallelujah. We don't know, mga kapatid, but in our life, mga kapatid, we have something that we hold too much, mga kapatid. We have something in our life na we give a high value, mga kapatid. Marahil unconsciously, hindi natin alam na we hold that thing much, mga kapatid. Marahil yung ating trabaho, mga kapatid, na ay, Sunday ngayon, kaso may overtime. Marami akong bayarin, kaya kailangan mag-overtime. Hallelujah. O kaya, mga kapatid,
yung pagmamahal natin sa ating pamilya. Yung sa ating anak, minsan, ay, hindi ko maiwan yung anak ko kasi walang kasama sa bahay eh. Ah, sa next na lang muna ako, dadalo ng gawain. Amen. Sometimes we are like this man, mga kapatid. Hallelujah. Sabi nga mga kapatid, where is treasure is, there is your heart, mga kapatid. Kung ano yung bagay na tinitreasure natin, mga kapatid, nandun yung ating puso, mga kapatid. Kung tinitreasure natin yung mga bagay na sa libutan ito, mga kapatid, if we care things of this world, mga kapatid, then our heart is in the word, mga kapatid. Hallelujah. Amen. The Lord is simply inviting this man, mga kapatid. And in this man, mga kapatid, this rich young ruler, mga kapatid, pinalampas niya yung napakalaking opportunity, mga kapatid. Di ba doon sa well, mga kapatid, when Jesus was talking to the Samaritan woman, mga kapatid, sabi niya, if you knew who asking you water, ikaw ang hihingi sa akin ng tubig. If this man knew that Jesus is God, that he is looking, that he can give him eternal life, mga kapatid, hindi niya papalampasin yun. Baka noon pa lamang, Lord, teka, ibenta ko na lahat, Panginoon, sandali lang, hintayin mo ako rito, ibibenta ko lahat, Panginoon, at susunod ako sa iyo. But he didn't knew, mga kapatid, that Jesus that he is talking is the one that can give him eternal life, mga kapatid. Amen. And third, mga kapatid, this man is not willing, mga kapatid, hallelujah, to commit himself, mga kapatid. Kaya hindi niya maibigay yung kanyang possession, maibenta, mga kapatid. Hallelujah. Kasi yung attachment, mga kapatid, yung hindi niya maihiwalay, yung wealth. Marahil meron din siyang fear, mga kapatid. Paano yan pag binenta ko na, wala na akong pera, wala na akong... Kasi kapag binenta mo na, mga kapatid, siyempre yung mga kaibigan mo, lalayo na rin yan. Amen. Yung mga connection mo, mawawala na rin yan. Kasi may authority siya, may position siya sa government. So, mawala na yung mga connection niya, yung pleasure, mga kapatid, yung mga nagbibigay sa kanya ng kasiyahan kasi ibebenta niya. So, yung attachment, hindi niya maihiwalay, mga kapatid. Meron siyang fear na paano na ako pag ibinenta ko. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. The same with us, mga kapatid. Even though this man, mga kapatid, passed that great opportunity, ang pagtawag sa atin ng Panginoon ay gayon din. But it's not less impact, mga kapatid. Kasi maganda sana kung mismong Panginoon, Brother El, come and follow me. Take up your cross and follow me. Di ba? Parang, sarap. Jesus mismo tumawag sa akin. Amen. This man missed the opportunity, mga kapatid, to journey with Jesus Christ, to learn from the Master, mga kapatid. But the Lord is good, mga kapatid, na bagamat tayo, mga kapatid, ang pagkatawag natin sa pamagitan ng salita, ng pagkinig ng salita natin, Panginoon, is the same, mga kapatid. The Lord is inviting us, mga kapatid, through His Word, mga kapatid. Tinawag tayo ng Panginoon, hallelujah, with the promise, mga kapatid, that we have received eternal life, mga kapatid. Kasama yan, mga kapatid, sa pagtawag na ating Panginoon. Praise God, hallelujah. Amen. The Lord, mga kapatid, show in this story, mga kapatid, na bagamat tayo ay every Sunday umatin ng gawain, mga kapatid, we consider ourselves good, mga kapatid, but wag tayo maging complacent, mga kapatid. Wag natin sabihin na, ako naman ay every Sunday dumadalo ko ng gawain. Mabait naman ako sa ibang tao, sa pamilya ko. So, maybe, siguro, qualified na ako to have eternal life, mga kapatid. Amen. The Lord is teaching us, mga kapatid, na our good deeds, mga kapatid, cannot save us, mga kapatid. Hallelujah. That following Jesus Christ requires commitment, mga kapatid. Amen.
When the Lord said, mga kapatid, sabi mga kapatid doon sa Deuteronomy chapter 6, verse 4, mga kapatid, love thy God. Hallelujah. With all your heart, with all your soul, and your mind, mga kapatid. It means the whole you, mga kapatid. Not only half-hearted serve, not only half-hearted following Jesus Christ. It requires your time, mga kapatid. Amen. It requires your effort, mga kapatid. And sometimes it requires your money, mga kapatid. Hallelujah. That's why we give our tithes in offering, mga kapatid. Hallelujah. It's a kind of serving, it's a kind of following a faith in Jesus Christ's word, mga kapatid. Hallelujah. Amen. It means that you don't hold back, mga kapatid. We don't hold back, mga kapatid. We attend midweek Bible study. We attend mga Bible studies sa labas, mga kapatid. Hallelujah. It requires us time, mga kapatid. We make time para makadalo sa gawain every Sunday, mga kapatid. Hallelujah. And it's a blessing for us, mga kapatid. Hallelujah. Don't make it, mga kapatid, don't count it na kawalan sa atin. Minsan, kapag tayo ay sinasabi na, we need to give to the work of the Lord. Hallelujah. Minsan, sa atin, sa mga ibang tao, mga kapatid, ay, mababawasan yung yung pambayad ko sa kuryente. But, kapag nagbigay ka sa ating Panginoon, mga kapatid, hindi yan kawalan. Amen. Sabi ni Paul, mga kapatid, hallelujah, to die, mga kapatid, is to gain. Mga kapatid, sabi ni Paul, to die is to gain. Ang mamatay ay kapakinabangan, mga kapatid, hallelujah. Praise the Lord. Hindi kinakailangan, mga kapatid, na tayo ay katulad ng mayamang binatang ito, mga kapatid. Hallelujah. Sometimes we hold something in our heart, in our life, mga kapatid, na hindi natin namalaya na tayo pala ay hindi na sumusunod sa Panginoon. Na tayo pala ay, yung bagay na ito pala ay napiprevent na tayo. Mga kapatid, na i-commit yung ating sarili, mga kapatid. I-commit yung ating time sa prayer, yung ating time sa pag-aaral salita ng Panginoon. We don't need to be wealthy, mga kapatid, to commit this kind, mga kapatid, ng failure na kagaya ng binatang ito, mga kapatid. Hallelujah. The Lord is requiring us, telling us, mga kapatid, to commit ourselves, our whole heart, our body, our mind, mga kapatid, sa paglilingkod sa Kanya, mga kapatid. Supporting the ministry, mga kapatid, attending the church activity, mga kapatid. Hallelujah. Is kind of something na tayo ay patuloy na sumusunod sa Panginoon. In Matthew chapter 6, mga kapatid, in John chapter 6, mga kapatid, hallelujah. There was a time, mga kapatid, na maraming sumusunod sa Panginoon. Hallelujah. Remember yung preaching ko before, mga kapatid, to whom shall we go? That time, maraming taong sumusunod sa Panginoon. But because they heard the teaching of Jesus Christ, they were offended. Nasaktan sila. And they stopped following Jesus Christ, mga kapatid. Marami na tayo mga kakilala, mga kapatid, na umalis, mga kapatid, na wala na sa ating Panginoon. But let's hope and pray, mga kapatid, na patuloy tayong sumunod sa ating Panginoon. The Lord inviting us patuloy, mga kapatid, come and follow me. When the Lord Jesus called the 12 disciples, mga kapatid, sabi niya, follow me, and I will make you fishers of men. Hindi sinabi ng Panginoon na, come, follow me, and I will make you rich. Come and follow me, and I will make you famous. Come and follow me, and I make you the most intelligent person in the world, the most beautiful person in the world. The Lord said, come and follow me, and I will make you fishers of men. The Lord is calling for a discipleship. Hallelujah. Natawag tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. To follow Him, mga kapatid. Hallelujah. Amen. To make us a fishers of men, mga kapatid. Kasama sa ating pagsunod, patuloy na pagsunod sa Panginoon, yung pong paggawa natin, mga kapatid.
Yung pag-commit natin yung ating sarili sa ating Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Kasama sa pagsunod natin sa ating Panginoon, yung tayo ay mag-akay ng kaluluwa, mga kapatid. Hallelujah. That's what's the great mission of the Lord, mga kapatid, to make disciple. Teach all nations, baptizing them, hallelujah, and make a disciple, mga kapatid. Amen. Hallelujah. As I end this preaching, mga kapatid, I invite everyone na tayo tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah.